Ang matagal nang gumaganang sistema ay maaaring tumagal ng ilang araw at nagpapabahala sa mga opisyal ng China. Hindi si Diego, ang dambuhalang pagong ng Galapagos, na mahigit 100 taon na at tinatayang 900 ang mga anak. Hindi rin ito ang Beverly Clock sa Dundee, New Zealand, na tuloy-tuloy nang tumatakbo mula pa noong 1864. Walang indikasyon na ikinababahala ng People's Liberation Army o PLA ang mga bagay na iyon. Sa halip, isang mas praktikal na bagay ang nagpapakaba sa militar ng China. Tinutukoy natin ang B-52H Stratofortress. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaki at pinakamapanganib na Air Force sa mundo na may mahigit 13,000 aktibong eroplano noong 2025. Kasama dyan ang mga advanced na fighter at bomber gaya ng B-21, Stealth Bomber B-2, Spirit Bomber F-35, Lightning II, F-22 Raptor at F-17 Super Hornet. Malinaw na itinuturing ng PLA na seryosong banta ang fleet na ito. Isa kang hangal kung hindi mo ito seseryosohin. Pero ang lolo ng fleet, ang B-52 na unang ipinakilala noong dekada 50, ang tila nagbibigay sa kanila ng pinakamalaking pag-aalala. Tingnan natin ang dahilan. Ang pinakabagong babala tungkol sa B-52 ay nasa isang kamakailang pag-aaral sa Modern Defense Technology, ang nangungunang security journal ng China. Itinuro ng pananaliksik na ang B-52 Stratofortress ang pinakamalaking banta ng Estados Unidos sa pagsalakay sa mga naval fleet o pasilidad ng China sa loob ng bansa. Hindi ito ang unang beses na itinampok ng mga eksperto sa militar ng China ang veteranong ito ng Estados Unidos Air Force bilang pangunahing banta sa seguridad ng himpapawid ng China. Noong 2022, sina Fu Qianxiao at Zhang Zhufeng, mga eksperto sa militar na abyasyon ng China, ay nagsabi sa Global Times na ang B-52, kapag ginamit kasabay ng B-21 Stealth Bomber, ay nananatiling pinakamalaking banta sa China mula sa Estados Unidos. Kaya ano nga ba ang meron sa B-50? Idos na nagpapataas ng antas ng cortisol sa mga ugat ng militar ng China. Talagang napatunayan ng bomber ang halaga nito sa loob ng mga dekada at nananatiling mahalagang bahagi ng fleet ng Estados Unidos. Sa kabila ng 76 na B-50, idos na nananatili pa ring naipadala na sa Estados Unidos Air Force ang mga ito noong 1962. Sa mahigit 60 taon, ang B-52S ang naging gulugod ng Estados Unidos Strategic Bomber Force. Ang B-52 ay unang lumipad noong Abril. Noong 1952, ang unang B-52, ang huling serial na variant na ginawa, ay naihatid sa Strategic Air Command noong Mayo. Noong 1961, may kabuuang 744 na B-52. Ang lahat ng variant ay nagawa at ang huli ay naihatid noong Oktubre. 1962. Karaniwang tinatawag na Big Ugly Fat Fucker na pinaikli ng Big Ugly Fat Fucker. Sa mas magalang na usapan, fela, ang B-52 ay ginawa upang magdala ng mga sandatang nuklear para sa mga misyon ng Cold War deterrence. Noong Mayo 21, 1956, isang B-52B ang naghulog ng kauna-unahang thermonuclear weapon na Mark 15 nuclear bomb mula sa ere sa Bikini Atoll sa pagsubok na Cherokee. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, sa totoong labanan, mga ordinaryong sandata lamang ang naihulog nito kahit marami. Sa simula, ginamit ng Strategic Air Command ang B-52 upang hadlangan at labanan ang mabilis na nagmomodernong militar ng Unyong Sobyet. Nagsimula ito noong huling bahagi ng dekada 50 at nagpatuloy sa buong Cold War. Ang mga B-52 ay nagsagawa ng mga airborne alert patrol sa ilalim ng mga codename tulad ng Head Start, Chrome Dome, Hardhead, Round Robin at Giant Lance. Kabilang sa mga misyong ito ang paglipad malapit sa hangganan ng Unyong Sobyet sa matataas na altitude para sa mabilis na unang strike o pagganti kung sakaling magkaroon ng digmaang nuklear. Gayunpaman, ang presensya ng Estados Unidos sa kalapitan ng Estados Unidos, Soviet Russia ay nagpapakita rin ng kapangyarihan nito bilang panakot laban sa pagsasagawa ng unang strike ng mga Sobyet, tulad ng ginagawa nito ngayon laban sa mga Tsino.
Pagkatapos ng dekada 50, ito ay na-upgrade para lumipad sa mas mababang altitude, malampasan ang radar ng Soviet at magdala ng mga standoff missile na may mas mahabang abot. Ang B-52 na ngayon ang pinakamalaking bangungot ng mga Soviet. Gayunpaman, hindi ang mga Soviet ang unang nakaranas ng lakas ng B-52, kundi ang Viet Cong. Mula 1965, ginamit ng malawakan ang mga B-52 sa Vietnam para sa mga carpet bombing na misyon. Ilang bagong bersyon, tulad ng B-52D at F, ay in-upgrades para makapagdala ang mga bomber ng hanggang 100 at 8 bomba na may kabuuang bigat na halos 60,000 libra. Ang mga carpet bombing raid ng B-52 sa Vietnam ay umabot sa rurok noong katapusan ng 1972 sa Operasyon Linebacker 2, na kilala rin bilang Christmas bombings. Mula Disyembre 18 hanggang 29 sunod-sunod na lumipad ang mga B-52 sa 729 na sorties at naghulog ng bomba. 15,237 tonelada ng bomba sa Hanoi, Haiphong, at iba pang mga target sa hilagang Vietnam. Sa walang humpay na impyerno na bumabagsak mula sa langit, matinding pinsala ang dinulot ng mga B-52 sa hilagang Vietnamese. Ngunit hindi sila walang talo. Sa kabuuan, 34 na B-52 ang nawala noong digmaan, kabilang na ang 10 na pinabagsak sa hilagang Vietnam. Matapos ang digmaan, sinuri ng Estados Unidos kung paano mas epektibong magagamit ang mga helicopter, lalo na sa mga taktikang mababang lipad. Karamihan sa mga lumang modelo ng eroplano ay inalis na sa serbisyo at ang mga natitira ay in-upgrade gamit ang mga bagong sandata, kagamitan at mga avionics. Nang bumagsak ang Unyong Sobyet noong unang bahagi ng dekada 90, lahat ng 365 B-52 G na may dalang sandatang nuklear na nasa serbisyo pa ay winasak ayon sa Strategic Arms Reduction Treaty. Patuloy pa rin ang paggamit ng mga ito ng militar ng Estados Unidos. Ang mga B-52 bombing ay naging mahalagang bahagi ng Operation Desert Storm, kung saan nagtala sila ng world record para sa pinakamahabang combat mission. Noong Enero 16, 1,971 B-52G ang lumipad mula sa Barksdale Air Force Base, Louisiana, nag-refuel sa ere, binomba ang Iraq at bumalik sa base. 14,000 milyang biyaheng pabalik na tumagal ng 35 oras. Ang mga iyon ang unang combat sorties ng Operation Desert Storm at malawakang ginamit ang mga B-52 sa buong kampanya. Sa kabuuan, ang mga B-52 ay lumipad ng humigit kumulang 1,620 sorties noong Desert Storm na naghatid ng halos 40% ng mga sandatang ibinagsak ng puwersa ng koalisyon. Noong 1976 sa Operation Desert Strike, 2 B-52 ang muling bumasag sa record para sa pinakamahabang distansya ng combat mission. Ang mga B-52 ay tumama sa mga power station at pasilidad ng komunikasyon sa Baghdad gamit ang 13 air-to-ground missile, 86 sea cruise missiles sa loob ng 34 na oras, 16,000 milyang biyahe pabalik mula Anderson Air Force Base sa Guam. Sa kabilang panig ng planeta, malawakang ginamit ang mga B-52 sa Operation Allied Force sa dating Yugoslavia noong 1999, Operation Enduring Freedom sa Afghanistan noong 2001 at Operation Iraqi Freedom noong 2003. Kamakailan lang, malawakang ginamit ang mga B-52 bilang bahagi ng Operation Inherent Resolve laban sa Islamic State of Iraq and Syria sa Syria at Iraq. Sa Afghanistan mula 2016 hanggang 2021 at sa Syria noong 2018 at muli noong Disyembre 2024. Magagamit din ang B-52 para sa pagmamanman sa dagat, kontrabarko at operasyong pagmimina. Sa katunayan, ang 2 B-52 sa loob ng 2 oras ay kayang magbantay ng 140,000 milya kwadrado ng ibabaw ng karagatan. Noong 1970 nag-alala ang Estados Unidos Navy na maaaring mawalan sila ng mga aircraft carrier sa pinagsamang pag-atake ng Soviet bombers, submarines at warships na lulusob sa kanilang depensa.
Para labanan ang bantang ito mula 1900 at 80 inangkop ang B-52 himagsikang sasakyang panghimpapawid upang gumamit ng iba't ibang cruise missiles, laser at satellite-guided bombs at hindi ginagabayan na bala. Ang mga tripulante ng B-52 bomber ay nagpahusay din ng kanilang sea-skimming flight profiles na makakalusot sa mga depensa ng kalaban at makakapag-atake sa mga barkong Soviet at makakapaglagay ng mga mina. Ang paglalagay ng mga B-52 mine para hadlangan ang mga fleet ng Russia, China, Hilagang Korea o Iran ay mahalagang estratehiya pa rin ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Noong Baltops exercise ng 2015, nagsagawa ang mga B-52 ng mga misyon sa paglalagay ng mina sa baybay ng Sweden na ginagaya ang isang misyon kontra sa amphibious invasion sa Baltic. Ang malawak na kasaysayan ng operasyon na ito ay tiyak na bahagi ng dahilan sa labis na pagkabahala ng PLA sa B-52. Ang BAF ay naging alamat. Iilang eroplano lang ang maaring ipagmalaki na may 3 henerasyon ng piloto mula sa iisang pamilya at may sariling estilo ng buhok na ipinangalan sa kanila. 1,980 banda at inumin. Sa realidad, hindi. Maraming piloto ang may karanasang lumilipad sa iba't ibang uri ng misyon, mababa at mataas sa nalipad, suporta sa tropa, malawakang pambobomba, paglalagay ng mina, at iba pa. Ang mga B-52 ngayon ay naiiba na sa mga lumabas mula sa assembly line noong dekada 60. Lahat ng 76 na nananatiling nasa serbisyo ay mga B-52H na klase. Ang iba pang mga variant ay na-retire na mula 1,991 hanggang 1,994 o mas maaga pa. Bilyon-bilyong dolyar ang nagastos sa pagpapanatili ng B-52 sa mga dekada at 10. Bilyon-bilyong dolyar pa ang nagastos at patuloy na ginagastos para i-upgrade ang mga ito gamit ang pinakabagong teknolohiya. Ang B-52H ngayon ay may parehong hugis, balangkas at makina tulad ng dati. Ngunit halos lahat ng iba pa ay na-upgrade na ng malaki. Ang eroplano ay kayang maglaman ng 5 crew, piloto, co-piloto, weapons system officer, navigator, at electronic warfare officer. Ang balangkas na ito ay may habang mahigit 100 at 59 na talampakan at may taas na mahigit 40 talampakan na may napakalawak na pakpak na 100 at 85 talampakan ang lapad. Walang laman, ito ay may timbang na 100 at 85,000 libra, pinakamataas nito ming madadala ay 4 na ran at 88,000 libra. Sa paglipad, kaya nitong magdala ng mahigit 300 at 12,000 libra o 48,000 galon ng gasolina. Kahit walang pag-refuel habang nasa ere, binibigyan nito ang B-72H ng combat range na 8,800 milya. Ang 8 turbofan, 33P3-100 at 3 turbofan engines nito ay gumagawa ng 17,000 librang thrust bawat isa. Ang lakas nito ay nagbibigay ng cruising speed na 500 na mph, maximum speed na 650 mph at service ceiling na 50,000 ft. Karamihan sa mga espesipikasyong iyon ay katulad ng una nilang paghahatid noong 1,900 at 60 DS, subalit tulad ng nabanggit, ang avionics at iba pang mga sistema ay nagkaroon na ng malaking pagbabago. Ang kasalukuyang fleet ng B-52 himagsikang sasakyang panghimpapawid ay gumagamit ng electro-optical viewing system na may platinum silicide, forward-looking infrared at high-resolution low-light level television sensors. Para sa pagtutok, kasama dito ang alinman sa Lightning Advanced Targeting System o ang upgraded Sniper Advanced Targeting Pod. Kasama ang International Business Machines AP-10, isang avionics computer. Pagdating sa mga countermeasure, tampok nila ang 12 ANALE, 20 infrared flare dispenser systems, 8 ANALE, 24 chaff dispenser systems, at ang ANALQ, 122 multiple false target generator. ANALQ, 153. Tail Missile Approach Warning System, ANALQ, 155 Jammer Power Management System, ANALQ, 172 Electronic Countermeasure System, NALR, 20. A Radar Warning System, ANALR, 46 Digital Radar Warning Receiver at ANALT, 32 Noise Jammer. Kahit hindi ito talagang isang stealth na eroplano, ang countermeasure systems nito ay nagbibigay sa B-52H ng matinding depensa laban sa lahat ng uri ng sistema ng kaaway para sa pagtuklas, pagsubaybay at pagtutok. Ito rin ay dahilan ng matinding pagkabahala ng PLA tungkol sa B-52H.
Ang lawak at tibay nito, kasama ang mga depensa, ay ginagawa itong uri ng kalaban na hindi madaling mawawala. Kung kaya nilang lumipad ng 36 na oras ng tuloy-tuloy para tamaan ang Iraq mula Guam, tiyak na kaya rin nilang abutin ang South China Sea o kahit saan sa mainland ng China nang madali. Dahil kaya nilang umatake gamit ang long-range standoff weapons mula sa labas ng saklaw ng radar at missile defense ng China, mahirap silang depensahan. Ang B-52H ay kayang magdala ng hanggang 70,000 libra ng mga pampasabog, isang talagang nakakabiglang dami. Kasama rin dito ang pinakamalawak na hanay ng mga sandata sa inventaryo ng Estados Unidos. Kaya nitong magpalipad ng long-range air-to-ground missile, 8-6 air-launched cruise missile, na may kakayahang magdala ng karaniwang pampasabog at nuclear warheads. Kaya rin nitong magdala ng stealth na air-to-ground missile. Hindyan sa 129 advanced cruise missile, air-to-ground missile, 84 Harpoon anti-ship missile, air-to-ground missile, ISA 4-2 Raptor long-range air-to-ground missile, nuclear-capable air-to-ground missile, 69 short-range attack missile o short-range attack missile at ang long-range precision-guided joint air-to-surface standoff missile o joint air-to-surface standoff missile. Para sa mga bombing mission na sumusuporta sa mga tropa, maaari itong gumamit ng mga karaniwang bomba tulad ng Mark 82, Mark 84 at 700 at 50,000 M100 at 17 Joint Direct Attack, Munition Global Positioning System, guided bombs at snake eye retarded bombs para sa mga precision strike. Ito rin ay particular na angkop para sa pagbagsak ng cluster munitions, kabilang ang Cluster Bomb Unit 52, Cluster Bomb Unit 58 at Cluster Bomb Unit 71 na cluster bombs, Cluster Bomb Unit 87 na Combined Effects Cluster Munitions, ang anti-tank at anti-personnel na Cluster Bomb Unit, 89 Gator at wind-corrected munitions dispensers para magpakawala ng mga cluster bomb na ito. Bukod dito, kayang magdala ng Mark 52, Mark 50 at Mark 62, mga naval main para sa nabanggit na mga misyon ng paglalagay ng mina, pati na rin ang M1, 2, Siyam, mga leaflet dispenser para sa mga psychological operation. Ang kakayahang magamit ng iba't ibang uri ng payload ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturing ng mga Tsino ang B-52 bilang pinakamalaking banta sa kanilang depensa mula sa Estados Unidos. Mula noong 2015, mas madalas nang ginagamit ng Estados Unidos ang B-52 sa rehiyon ng Indo-Pasipiko na labis na ikinababahala ng mga Tsino. Ang mga misyon ay nakatuon sa mga operasyon para sa kalayaan ng paglalayag upang maprotektahan ang mga barko ng Estados Unidos at mga kaalyado sa South China Sea. Kabilang din dito ang mga misyong nagpapakita ng malambot na kapangyarihan, tulad ng mga misyong malapit sa hangganan ng Soviet ilang dekada na ang nakalipas. Kadalasan, sa anyo ito ng mga paglipad sa ibabaw ng Taiwan at North Korea. Noong Oktubre 2023, isang Chinese J-11 fighter ay lumipad sa loob ng 10 talampakan mula sa isang B-52 sa isang misyon na naging sanhi ng mainit na insidente sa pagitan ng mga bansa. Ang mga deployment sa rehiyon, kadalasang may fighter escort at aerial tanker support, ay nagpapakita ng patong-patong na paraan ng pagpigil na mahirap tapatan ng China. Malaki ang ikinabuti ng kakayahang militar ng PLA sa nakaraang dekada. Ang mga modernisasyon tulad ng Dongfeng 31 mobile intercontinental ballistic missiles at Jin-class ballistic missile submarines ay malaki ang naidagdag sa kakayahan nitong magsagawa ng nuclear strike. Subalit ang B-52 na makakapag-atake mula sa kalayuan gamit ang iba't ibang sandata ay hamon pa rin sa depensa sa himpapawid at counter-strike ng China upang mapantayan. Ang kakayahan ng B-52 na mag-operate ng malayo sa abot ng mga sandata ng China ay nagbibigay nito ng estratehikong kalamangan sa potensyal na mga labanan. Dagdag pa rito, ang pagiging madaling mag-adapt nito sa mga bagong misyon, mula nuclear deterrence hanggang precision strikes, ay ginagawa itong talagang mabisang yaman. Ang dalawahang papel nito bilang estratehiko at taktikal na plataporma
ay nagbibigay dito ng kakayahang hubugin ang mga labanan sa iba't ibang antas. Isang halimbawa nito ay ang kakayahan ng B-52 na maglunsad ng mga long-range cruise missile. Malaki ang ipinuhunan ng PLA sa mga air defense system tulad ng HQ-9 at ang gawa ng Russia na S-400 na idinisenyo para labanan ang mga eroplano at missile. Pero kayang maglunsad ng B-52 ng air-to-ground missile, 86B, halimbawa, mula sa labas ng abot ng mga iyon at karamihan sa iba pang Chinese na air defense system. Ang mga radar network ng China, kahit moderno, ay nahihirapan pa ring matukoy ang mga mababang lumilipad na target sa malalawak na karagatan o kabundukan para makaiwas sa radar detection. Batay sa pag-aaral ng makabagong teknolohiya sa depensa, partikular ding nababahala ang mga Chinese na tagaplano sa kakayahan ng B-52 na umatake. Mga hukbong dagat at mga grupo ng aircraft carrier o mahahalagang infrastruktura tulad ng mga command center at missile silo. Lalong pinapalala ang mga takot na ito ng malawak na network ng mga base at alyansa ng Estados Unidos sa rehiyon na nagbibigay ng lohistikal na suporta para sa mga operasyon ng B-52 sa buong Indo-Pasipiko. Sa mga labanan sa lupa, maaaring gumanap ng mahalagang papel ang mga B-52, kargado ng 12 Joint Direct Attack Munition Global Positioning System, guided bombs o 4 hanggang 10 guided bomb unit laser guided bombs. Maaari silang umikot sa ibabaw ng mga sona ng labanan, naghihintay ng mga kahilingan para sa close air support mula sa mga tropa sa lupa. Kaya ring gawin ng fighter jet ang parehong trabaho, ngunit mas maikli ang abot nito. Mas limitado ang mga armas at hindi kayang magpalipad ng matagal sa itaas. Pero ang banta na pinakaikinababahala nila ay ang kakayahan ng B-52 na maglunsad ng low-yield tactical nuclear weapons sa isang limitadong labanan. Ang doktrinang nuklear ng China ay nakasentro sa patakarang no first use at tiyak na pagganti. Kaya, pinananatili nito ang isang maliit na arsenal ng nuklear na nakatuon sa pag-survive sa unang atake at paggawa ng ganting atake. Ang potensyal ng B-52 na maglunsad ng long-range cruise missiles na may kasamang tactical nuclear warheads ay hamon sa estratehiyang ito. Dahil maaari nitong bantaang ang mga mahahalagang asset bago pa makaganti ang China. Ito ay makatwirang dahilan para mas mabahala ang mga Chino sa B-52 kaysa sa mas bago at mas advanced na mga eroplano ng Estados Unidos, ang F-22 Raptor, na dinisenyo para sa air superiority, ay mahusay sa mga dogfight at pagpasok sa pinagtatalunang himpapawid. Subalit, sa iba't ibang payload at abot na handog ng B-52, di ito mapapantayan. Hindi makapagdala ng sandatang nuklear ang F-22 at sa combat radius nitong 600 milya, kailangan nito ng forward base na madaling tamaan ng ballistic at cruise missile ng China. Ang F-35 Lightning II, kahit na versatile at certified na magdala ng B-6112 na nuclear bomb, ay may combat radius na humigit kumulang 700 milya at mas maliit ang payload capacity kumpara sa B-52. Ang advanced stealth nito ay ginagawa itong ideal para makalusot sa mahigpit na depensa, ngunit hindi kasing angkop para sa long-distance strike mula sa ligtas na base kumpara sa B-52 dahil sa maikling range at mataas na logistics requirements. Ang B-2 Spirit ay nag-aalok ng stealth, bilis, at iba't ibang sandata, kabilang ang 30,000 libra na guided bomb unit, 57 bunker-busting bombs. Pero 20 lang ang nasa serbisyo at medyo sensitibo rin ang mga ito at nagkakahalaga ito ng $100 at $35,000 kada oras para paliparin at panatilihin. Halos doble ng $70,000 kada oras na gastos sa pagpapalipad ng B-52. Dahil sa gastos at nabawasang kargang gasolina at bomba ng Spirit, ibig sabihin nito na sa anumang digmaan laban sa China, maaaring gamitin ng Estados Unidos ang mga B-52 para sa karamihang uri ng misyon. Ang B-1B Lancer, sa kabilang banda, ay gumaganap din ng mga kaparehong misyon ng B-52, nitong magdala ng mas maraming bala at sa 830 milya bawat oras lumipad ng 25% na mas mabilis at mas mahirap makita sa radar. Sa kasalukuyang estado ng depensa sa himpapawid, hindi pa rin ito tunay na stealth plane at mabagal para makaiwas sa pagharang. Kahit mas moderno at mahusay ang eroplano kumpara sa B-52, mag-aatubili pa rin ang Air Force
na ipadala ito sa mga lugar na mahigpit ang depensa. Ayon sa pag-aaral, tiyak na lubos na kinababahala ng PLA ang B-20 Isa Raider. Ang isang long-range, stealth, at nuclear-capable na bomber na kayang tumawid ng mga karagatan at mag-operate nang hindi napapansin ay talagang nakababahala sa sinumang kailangang magdepensa laban dito. Pero kasalukuyan pa silang dinedevelop, hindi pa gaanong marami ang nalalaman tungkol sa kanila, kaya mahirap para sa mga Tsino na epektibong isama sila sa kanilang kasalukuyang strategic defense planning. Kaya, sa ngayon, ang pinakamalaking inaalala nila ay ang B-52. At kung ang pag-iisip pa lang ng B-52H ay nagbibigay na sa kanila ng sakit ng ulo, mas mabuti pang mag-ipon na sila ng malalakas na gamot sa migraine. Ang mga B-52 ng Estados Unidos ay kasalukuyang sumasailalim sa isa pang malaking upgrade para maging mga B-52JS. Ina-upgrade ng mga bagong makina ang lahat ng 76, mga digital na data links, moving map displays, next-gen avionics, bagong radyo at kakayahang magdala ng mas maraming armas at mag-integrate ng mga bagong high-tech na armas. Kasama dyan, ang kakayahang mag-deploy ng paparating na Air-Launched Rapid Response Weapon o ARRW hypersonic missile. Ang isinagawang CONNECT now ay nagbibigay sa B-52 ng kakayahang mangolekta ng real-time intelligence data para sa mas mahusay na situational awareness. Pinapayagan din ng Connect ang crew na muling i-target ang isang missile habang nasa ere, kaya maaaring maghatid ng mga armas ang B-52 at manatili pa rin sa himpapawid upang maging isang airborne command at control plane. Bawat eroplano ay makakatanggap din ng 8 bagong F-130 na makina na gawa ng Rolls-Royce. Lalo pang lalawak ang kanilang abot at magdudulot ng mas matagal na tibay. Ang F-130 ay mangangailangan din ng mas kaunting oras ng maintenance at mas kaunting gasolina kumpara sa orihinal na Pratt & Whitney, kaya bababa ang gastos at ang pangangailangan para sa aerial refueling. Sa mga larawang inilabas noong 2022 ng na-upgrade na eroplano, ang mga engine na cell ay nakaposisyon ng mas mataas at pasulong kumpara sa dati para magkaroon ng mas mataas na ground clearance. Ang ilong ng eroplano ay mas streamlined na. Mawawala ang mga umbok na kinalalagyan ng forward-looking infrared electro-optical viewing system at papalitan ng bagong radar na variant ng AN/APG. 79 na ginagamit sa Boeing Fighter Attack, 18 EF Super Hornet. Ang B-52J ay magkakaroon din ng updated na cockpit, isang hybrid na analog-digital engine control system, mga pagpapahusay sa komunikasyon at nabigasyon, at pagtanggal ng isang crew member station. Ang mga upgrade na ito ay bukod pa sa malaking internal weapons bay upgrade na naisagawa na noong mga nakaraang taon. Ang 1,760 internal weapons bay upgrade o internal weapons bay upgrade ay nagpapahintulot sa B-52 na magdala ng hanggang 8 pinakabagong J-series na bomba sa loob, bukod pa sa 6 na nakakabit sa pylons sa ilalim ng bawat pakpak. Dati nang kayang magdala ng mga joint direct attack munition na sandata sa labas ang B-52. Pero sa internal weapons bay upgrade, magagawa na ng eroplano na magdala sa loob ng ilan sa mga pinaka-makabago at eksaktong precision-guided joint direct attack munitions at joint air-to-surface standoff missiles, at iba pa. Ang mga upgrade ay para mapanatiling aktibo ang B-52 hanggang 2,000 at 40 hindi 2,050. Swerte ng mga Tsino, may ilang taon pa sila para maghanda sa bagong banta ng pinahusay na B-52. Ayon sa ulat ng Government Accountability Office noong 2024, hindi pa makakamit ang initial operational capability ng B-52J hanggang 2033, 3 taon matapos ang orihinal na plano. Dahil sa iba't ibang banta ng kasalukuyang bersyon ng B-52, malamang na hindi ito magiging madali para sa mga general ng PLA. Pero ano sa tingin mo? Masyado bang inosente o matalino para sa mga Tsino na piliin ang B-52 bilang pangunahing banta mula sa Estados Unidos magagawa? Kaya ng B-21 Raider na makipagsabayan dito sa hinaharap. Ibahagi ang inyong mga puna sa comment section. Maraming salamat sa panonood.